Nakatali ka sa isang upuan, mga kamay sa likod ng iyong likod, malamig na metal sa iyong mga pulso. Isang silid na walang bintana, tatlong lalaki ang nakatayo sa harap mo. Isa sa kanila ang may hawak na baril. Hindi ito nanginginig. Sinasabi niya sa iyo na mamamatay ka dahil nagbenta ka ng mga pampasabog sa kanilang katunggali. Dahil sa iyo nawala sa kanila ang teritoryo. Dahil sa iyo may namatay na mga tao. Tinitingnan mo siya nang hindi nagsasalita. Hindi dahil hindi ka natatakot, kundi dahil naiintindihan mo ang nangyayari. Hindi siya galit dahil sa pagtataksil. Galit siya dahil sa kawalan ng bentahe. Nang matapos siya, itinaas mo ang iyong tingin. Kung gusto nila ng mas magagandang armas, kailangan lang nilang magbayad ng mas malaki. May katahimikan. Hindi ito kayabangan. Ito ay kalinawan. Hindi mo pinili ang kanilang katunggali. Sila ang nag-invest ng mas malaki. Sa mundong ito, ang katapatan ay hindi emosyonal. Pinansyal ito. Huminga ka ng dahan-dahan at ipinaliwanag na hindi ka kailanman nagbebenta ng superioridad na ganap. Nagbebenta ka ng mga antas. Bumili sila ng isa. Bumili naman ang kalaban ng susunod. Hindi ito personal. Ito ay merkado. Hindi na pareho ang tingin sa iyo ng lalaking may baril. Ngayon ay nag-iisip siya. Ipinaliwanag mo na ang pagkakamali ay hindi ang pagtitiwala sa iyo, kundi ang pag-aakalang hindi mag-invest nang higit pa ang kalaban. Yumuko ka hanggang sa kaya ng mga tali. Maaari nila akong patayin. Pero bukas, kakailanganin pa rin nila ng bentahe. Kung wala ako, bibili sila ng bulag. Napagmasdan nila ang isa't isa. Alam mo ang nangyayari. Kapag nagsama ang takot at pagkalugi, hinahanap nila ang kontrol. At ikaw ang kontrol. Ipinaliwanag mo ang balanse. Kung isa ang magdomina ng mabilis, matatapos ang labanan. Kapag natapos, magbabago ang teritoryo at papasok ang mga bagong aktor. Ang kapaki-pakinabang na katatagan ay hindi ganap na tagumpay, kundi ang patuloy na tensyon. Hindi mo sila tinaksil. Pinanatili mo silang nasa laro. Ganoon din maaari kang manatili dito, mag-subscribe sa channel. Hindi bumili ang kalaban para sirain sila, kundi para makipagnegosasyon mula sa taas. Kung babayaran nila ang parehong halaga, babalik ang timbang sa gitna. Bahagyang bumaba ang baril. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa lohika. Pinaalalahanan mo sila na lahat ay tumatawag sa iyo, gobyerno, mafia at pribadong mga network. Lahat gusto ng kaunting higit. At ikaw lang ang nakakaalam kung kailan sapat na. Unti-unting lumuluwag ang mga tali, hindi dahil inosente ka, dahil ka kapaki-pakinabang. Habang nilalaya ka, sinasabi mo ang katagang naglarawan sa iyong karera. Hindi ka nagbebenta ng armas. Nagbebenta ka ng balanse. At ang balanse ay laging may kapalit. Hindi ka namatay noong gabing iyon. Noong gabing iyon, tinaas mo ang iyong presyo. Samantalahin mong mag-subscribe sa channel dahil ganyan nagsimula ang tunay na kwento. Kapag nakaligtas kang patayin, hindi ka na basta supplier, naging mahalaga ka. Umalis ka sa silid na iyon, dala ang mga marka ng tali sa iyong pulso. Naglalakad ka sa madilim na pasilyo habang ang mga lalaking gagapatay sa iyo dati ay ngayon ang iyong mga tagapagtanggol. Hindi ka nila pinapalaya. Pinoprotektahan ka nila. Labas, nakaandar ang sasakyan. Bukas ang mga pinto. Umaatungal ang makina. Sumakay ka ng hindi nagsasalita. Sa loob, tumanggap ang isa sa kanilang tawag. Hindi niya alam na pinagmamasdan mo siya. Naririnig lang ang mga piraso ng usapan. Oo, buhay pa siya. Oo, pinakawalan namin siya. Hindi ito na pag-uusapan. Tinapos ang tawag. Tiningnan ka niya ng iba. Hindi ka na niloloko. Ikaw ang ari-arian na muntik na nilang mawala. Kumikilos ang balita sa gabing iyon. Sinubukang patayin ka at nabigo.
Patuloy kang gumagana. Sa ibang bahagi ng lungsod, sinisiyasat ng isang armado na grupo ang mga mapa at lihim na komunikasyon. Kung nakatiyak sila nito, wala na tayong lugar. Hindi ka nila tinutukoy bilang tao. Tinutukoy ka bilang estratehikong bentahe. Sa ibang lungsod, nire-review ang mga ulat pang pinansyal. Tumaas ang kapasidad nila ng 30%. Siya ang nasa likod nito. Hindi nila kailangan ng ebidensya. Kailangan nilang kumilos. Nagsisimula kang makatanggap ng mga encrypted na mensahe. Garantiya sa proteksyon. Lubos na prioridad. Eksklusibong rehiyonal. Hindi ito tanda ng katapatan. Mga desisyong pinapagana ng takot. Ngayon ay nagkakompetensya sila para makuha ka. Sino ang mauuna? Sino ang mauunahan? Sino ang magbabayad ng higit? Antayan ang bawat galaw mo. Ipinipigil ang mga kontak. Itinitiklop ang mga tagapamagitan. Sa isang abandonadong bodega, napagpasyahan ng mga kalaban. Kung may kontrol dito, mawawala ang iba. Kaya't walang may kontrol. Dito mo naunawaan na nanalo ka. Hindi dahil sa kapangyarihan, dahil kailangan kanilang manatiling malaya. Nagsagawa ka ng pagpupulong sa neutral na lupa. Walang mga simbolo o nakikitang armas. Pumasok ang mga delegado ng kalaban nang hindi tumitingin sa isa't isa. Nagsalita ka ng malinaw. Kung sinubukang kontrolin ka ng isa, magsasama-sama ang iba laban sa kanya. Kung papatayin ka, mawawala ang balanse na nagpapanatiling bukas ang kompetisyon. Hindi ka nakikipagnegosasyon. Naglalatag ka ng mga patakaran, bayad ng maaga, itinakdang paghahatid. Walang ganap na eksklusibidad. Nagreklamo ang isa. Sumagot ka ng may datos. Kung sobra ang paglago ng isa, babagsak ang kalaban. Kung babagsak, papasok ang mga bagong aktor at walang makokontrol sa labanan. Mas kapaki-pakinabang ang matagal na balanse kaysa sa agarang tagumpay. Naiintindihan nila ito. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa pangangailangan. Pagkalipas ng ilang araw, tumataas ang mga transferensya at mga garantiya. Hindi na lang sila nagbabayad para sa armas. Nagbabayad sila para sa prioridad. Nagbabayad sila para sa impormasyon. Nagbabayad sila para hindi mahuli. Inaayos mo ang daloy. Nililimitahan ang mabilis lumaki. Pinalalakas ang nawawalan ng teritoryo. Hindi mo winawasak ang mga labanan. Pinamamahalaan mo ang mga ito. At patuloy ang paggalaw ng mundo. Nagbabago ang mga hangganan ng ilang sentimetro, hindi kilometro. Nanatiling tuloy-tuloy ang karahasan, hindi ganap. At alam ng lahat ang isang bagay na hindi nila ipagtatapat ng malakas. Hanggat ikaw ay narito, walang sino man ang magtatangka na mawala ka. Sinubukan kang patayin. Ngayon ay pinagtatalo nila kung paano ka mapapanatili. Hindi dahil sa respeto, dahil sa pangangailangan. At sa mundong iyon, mas malakas ang pangangailangan kaysa galit. Sumakay ka sa iyong pribadong eroplano nang hindi nagsasabi ng destinasyon. Iniwan ang hangar. Ang ilaw ng lungsod ay naging maliliit na tuldok sa ilalim ng mga pakpak. Hindi ka nakipag-usap sa kahit kanino sa biyahe. Tinitingnan mo lamang ang mga ulat, mapa, bilang ng mga namatay, at mga ruta na nakabara. Pupunta ka sa isang bansang naglalagablab. Mula sa ere, ang digmaan ay walang ideolohiya. May usok ito. Mga itim na kolom nagsusulputan mula sa mga industrial na lugar. Mga baryo na tinuklap ng pagsabog. Mga daan na hinihigpitan tulad ng mga sugat. Lumapag ka sa isang pansamantalang military airstrip. Sinalubong ka ng mga tensyonadong sundalo. Nakatutok ang mga daliri sa gatilyo. Mapanuring mga mata. Inakay ka nila papuntang gusaling administratibo na may mga pinatibay na bintana. Sa silid-pulong, hindi tumayo ang mga general nang pumasok ka. Si isa sa kanila ang nanguna sa pagsasalita. Hindi kami nakikipagnegosasyon sa mga pribadong tagapamagitan.
Hindi mo itinaas ang boses. Sinasabi mo na nauunawaan mo ang kanilang panig. Sinasabi mo na nauunawaan mo rin ang kanilang kakulangan. Ipinakita mo sa screen ang mga numero. Pababang inventaryo. Putol-putol na linya ng supply. Imposible ang oras ng pagpapalit sa ilalim ng embargo. May nakakakilabot na katahimikan. Ulit ng general, hindi kami makikipagnegosasyon. Pagkatapos, inilatag mo sa mesa ang isang dokumento. Hindi ito opisyal. Walang agarang beripikasyon. Mga selyo, pirma, wika ng institusyon ang nasa dokumento. Sinasabi mo na ito ay isang utos mula sa Pangulo. Sinasabi mo na tinutulungan silang tanggapin ang iyong mga terms at kondisyon ng pambihira. Hindi ka kumurap. Hindi ka nagbigay ng espasyo sa mga tanong na teknikal. Nagsalita ka tungkol sa koordinasyong estratehiko, mga kasunduang kasabay, at heopolitikal na pagkakahanay. Nagtinginan sila sa isa't isa. Hindi nila alam kung totoo ito. Ngunit alam nila na kung totoo, ang paglabag ay maaaring magdulot ng pagkawala ng posisyon. Kung hindi naman, kakailanganin nila ng oras upang tiyakin ito. At ang oras ang tanging wala sila. Tinanggap nila ang armas. Pinirmahan mo ang kontrata. Ngayong naipasa na ang kargamento sa loob ng ilang oras, hindi ka nagdiriwang. Sumakay ka sa eroplano bago magbukang liwayway. Tumawid ka sa linya ng digmaan. Sa kabilang panig, nagbabago ang bandila, hindi ang pagsira. Parehong anyo ang mga lungsod. Parehong pagod ang mga sundalo. Sinalubong ka sa isang fortipikadong komplikado, mas pansamantala, mas pabaya sa takot. Dito, hindi man lang sila nagpapanggap ng kagandahang loob. Alam naming nakipag-ugnayan ka sa kanila, sabi nila. Tumango ka. Hindi mo itinanggi. Ipinaliwanag mo na ang balanse ang nagpapanatili na bukas ang mga magiging negosasyon. Kung maagap na mapipinid ang isa sa iba, matatapos ang labanan ng walang paborableng pagbabago. Ipinakita mo ang mga numero, mga proyeksyon, at mga simulasyon ng pagkasira. Nang tumanggi rin sila, muling ginamit mo ang taktika. Isa pang utos ng Pangulo, isa pang argumento ng nakasalalay na koordinasyon. Ipinaliwanag mo na nilalayo ng iyong pagkilos na pigilan ang maagang ganap na kalabisan at panatilihin ang sapat na kapasidad pareho para pilitin ang hinaharap na kasunduan. Hindi nila alam kung nagsisinungaling ka, pero kailangan nilang maniwala na may disenyo sa likod ng kaguluhan. Bumili sila. Pinirmahan mo muli. Tahimik na umalis ang parehong eroplano. Mula sa itaas, ang linya ng digmaan ay parang isang hindi regular na bitak sa lupa. Ilang oras pagkatapos, lumapag ka sa isang bansang payapa. Isang pribadong runway, maingat na seguridad at mga mamahaling sasakyan ang naghihintay. Dinala ka nila sa isang punong mansyon na parang lihim na selebrasyon ng ilaw. Nandyan ang mga bilyonaryong mafia. Hindi ka nila tinanggap bilang supplier, kundi bilang hari na bumalik mula sa pananakop ng mga hindi nakikitang teritoryo. May mga nilalamang palakpakan, pumikit na mga ngiti, at itinaas na mga baso. Naglakad ka sa gitna nila habang nalalaman mo ang iniisip nila. Gumawa ka ng higit pa kaysa magbenta ng armas. Nagtakda ka ng bitag sa gitna ng digmaan. Naniniwala ang magkabilang panig na may lehitimong bentahe sila at kontrolado ang pag-escalate. Ikaw ang nagtanim ng ilusyong iyon. May isang mafioso na nagtatanong, para ba ito sa balanse? Para ba sa katatagan? Tiningnan mo siya. Hindi ito para sa mga prinsipyo. Hindi ito para sa kapayapaan. Huminto ka sa ilalim ng sentrong ilaw at napatahimik ang silid. Nagsabi ka ng katotohanan. Ang digmaan ay kumikita. Mas mahalaga ang kapayapaan. Nakakasira ng mga yaman ang digmaan. Pinapasigla ng kapayapaan ang mga bansa. Lumilikha ang digmaan ng kagyat na pangangailangan. Bumubuo ang kapayapaan ng walang katapusang mga kontrata. Ipinaliwanag mo na parehong nauubos na pinansyal ang magkabilang panig
at kailangan nila ng tulay para makalabas ng hindi mapahiya bilang natalo. Isang neutral na tagapamagitan, at ang tagapamagitan ay nasa loob na ng kanilang mga supply chain. Ikaw. Mabigat ang katahimikan dahil naiintindihan nila. Isang lalaking nakasuot ng kulay abong Amerikana ang nagtatanong, magkano ang halaga para tapusin ang labanan? Ngumiti ka ng bahagya. Ganun ang ngiti ko kung mag-like ka at mag-subscribe ka sa channel. Hindi ka nagbigay ng presyo. Nag-alok ka ng ibang pananaw. Tinanong mo kung magkano ang handang bayaran nila para gamitin ang pagbabagong iyon. Magkano ang halaga ng prioridad sa muling pagtatayo? Magkano ang halaga ng pagpopondo sa kasunduan na ipapakita bilang inisyatibong pangkawanggawa? Magkano ang halaga ng pagpapakita bilang tagapagligtas matapos ikaw ang nagpasiklab ng apoy? Alam nilang niloko mo sila ng perpekto. Kung magpapatuloy ang digmaan, unti-unting lahat ay kikita. Kung dadating ang kapayapaan sa ilalim ng iyong istruktura, may iisang kikita ng sobra. Lumapit ka sa pangunahing mesa. Hindi magkakaroon ng eksklusibidad, sabi mo. Nawalan ng katinuan ang mga tingin. Magkakaroon ng subasta. Direkta. Walang tagapamagitan. Sino ang magbabayad ng pinakamarami ang mamumuno sa pananalapi ng kapayapaan? Sino ang pinakamataas ang alok ang kakontrolin ang mga kontrata sa muling pagtatayo? Sino ang magbabayad ng higit ay magpapasya kung aling kumpanya ang magtatayo ng bawat lungsod? May nagreklamo. Pinaalalahanan mo sila ng isang simpleng bagay. Kung susubukang pigilan ng isa ang iba, magtatagumpay sila na magkaisa. Pinananatili ng kompetisyon ang disiplina nila. Pagkatapos ay nagsimula ang di maiiwasan. Nagsimula silang magbid, silang hindi nang malakas, hindi nang sigawan. Sa mga numerong nakasulat sa mga encrypted na tablet, sa mga maliit na galaw, sa mga assistant na nagpapatunay ng mga paunang transferensya. Lumalago ang mga halaga. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa milyon-milyon. Pinag-usapan nila ang mga estruktura, pondo, konsorsyum at garantiya. Nananatili kang tahimik habang nagkakumpetensya. Hindi para sa armas o teritoryo, para sa kapayapaan. Hindi sila naniniwala rito. Nauunawaan nila na ang makokontrol nito ay magdadala ng pera at politika sa hinaharap. Isa ang pinakamalaki. Hindi ka nagdiriwang. Inanunsyo mo ang ikalawang round kapag pareho ng pumayag ang magkabilang panig na makipagnegosasyon. Alam mong gagawin nila ito. Binebenta mo ang balanseng digmaan. Ngayon ibebenta mo ang paraan palabas. Mula sa mga bintana, nakikita mo ang kalmadong dagat habang aktibo pa rin ang linya. Hindi na ito digmaan na walang direksyon. May petsa na itong matatapos. Hindi dahil sa moralidad, dahil sa negosyo. Ngayon ay nagkakumpetensya para malaman kung sino ang magbabayad ng higit para tapusin ito. Dumating ang unang tunog, mga presidential helicopter. Mga ilaw na bumabalangkas sa gabi. Mga putok ng baril. Buwak na mga salamin. Maikling kaguluhan na tumpak. Hindi ka gumalaw. Alam mo kung sino ang dumarating. Hindi ito isang pag-atake, isang pagpasok. Dumating ang Pangulo na may kasamang mga tagapangalaga. 10 maletang inilagay sa iyong harapan at binuksan. Pera, ginto, mga dokumento. Hindi ito suhol. Opisyal na kumpirmasyon. Ibinenta mo ang kapayapaan sa militar, ang pananalapi sa mafia, at pati na rin sa kanya. Walang pangulo ang nagpapahintulot na ang estratehikong kapayapaan ay mawala sa kontrol ng Estado. Opisyal ang paglilipat, sabi niya. Mga tratado, muling pagtatayo, nasyonal na naratibo. Ang disenyo ay sayo pa rin, hindi pagtataksil, pagsasama-sama. Hindi siya dumating upang alisin ka. Dumating siya para pirmahan ang kapayapaan, daan ang digmaan. Ngayon ay nagsisimula ang institusyonalisasyon. Pag-alis niya, ikaw ay naiwan mag-isa sa pagitan ng mga bukas na maleta. Ibinenta mo ang digmaan. Ibinenta mo ang kapayapaan. At ngayon ang opisyal na kapangyarihan ang nagbabayad para maglaro.
Tinawag mo ang iyong jet. Iniload ang mga maleta at umalis ka nang di tumitingin sa likod. Ilang oras pagkatapos ay naghapunan ka kasama ang isang dating sundalo na naging trafficker. Nag-toast kayo. Nag-usap tungkol sa negosyo. Matiyagang nabanggit ang mga 10 maleta sa iyong eroplano. Maaari kitang patayin at kunin ang lahat, sabi niya. Maaari kang tumugon. Alam ko rin kung saan mo itinatago ang pera. Pinatunayang totoo ang katahimikan. Hiniling mo ang kalahati ng kanyang yaman bilang kapalit na huwag mo siyang i-turn in. Kinuha niya ang baril. Nanitiling tahimik ang restauran. Itinaas mo ang iyong pulso. Ang relo ko ay nagmomonitor ng lahat. Naiintindihan niya na hindi siya makatakas. Ibaba niya ang baril. Pumayag siya. Gabi na iyon, pumirma sila ng mga transferensya. Walang sirena, walang mga saksi. Bumalik ka sa jet. Ang pera ay garantiya na ngayon. Nasa iyo na ang kalahati niya. Hindi mahalaga ang mga banta niya. Habang nagtatransfer, nagbigay ka ng maikling tawag sa Special Forces at ibinigay ang eksaktong koordinato. Hindi ito hustisya. Linis operatibo ito. Ilang oras pagkalipas, tumawid ka sa disyerto. Mga nakatagong sasakyan ang laman ng buhangin. Napapaligiran ka ng armadong grupo. Alam nila kung sino ka. Nais nila ng arsenal na kayang baguhin ang sosyal na katatagan. 3 araw kang gumagamit. Nagdududa ang mga tao sa paligid. Ipinaliwanag mo na hindi maaring kumilos ang ibang suppliers nang hindi na i-trigger ang mga alerto internasyonal. Kung hindi sila bibili, bibili ang iba. Tahimik na pumayag ang leader. Bumalik ka sa track ng hindi nagdiwang. Hindi kailangan ng armas para manalo. Kailangan nila ng armas para hindi mahuli. Walang permanente. Ang tanging permanente ay ang kakayahan mong lumitaw kung saan wala nang inaasahan. Ipinadala ka sa isang subterranean suite. Walang mahahabang talumpati, tumawag ka. Mga kontak sa iba't ibang kontinente ang nagpapasimula ng mga ruta, inventaryo, at mga logistical na diversion. 3 araw, hindi ito pangako. Sistemang gumagalaw na. Nagtapos ka ng tawag, natutulog ng maikli, 30, marahil 40 minuto. Paggising, may kumatok ng marahan sa pinto. Ang leader. May dalang 2 botelya ng napakamahal na alak. Hindi ito pagpapakita ng yaman. Paggalang ang ibig sabihin. Umupo siya sa harap mo. Ibuhos mo. Nag-toast na walang mahahabang salita. Sino ang susunod mong kausap? Tanong niya. Hindi mo siya direktang tiningnan. Tanging tadhana lang ang nakakaalam. Pahinga. Marahil pilot ko rin. Hindi ka ngumiti. Hindi ka nagkumpirma ng kahit ano. Iniwan mo ang pera bilang tip. Higit pa sa halaga ng alak. Hindi dahil kailangan niya iyon. Dahil malinaw ang mga account. Nagbihis ka. Walang tagapangalaga. Walang seremonya. Lumabas mula sa suite at naglakad sa komplikado hanggang sa ibabaw. Mabagsik ang araw sa disyerto. Hangin ang humahawi ng buhangin sa napakaliit na mga linya. Nagsimula kang maglakad. Ngayon, wala ng helicopter, walang mansyon, walang silid-idara ng subasta. Ikaw lang at ang hangganan. Ikaw ang pinaka-impluwensyang nagbebenta ng armas sa mundo nang walang dudang. Sa loob ng ilang oras nakalikom ka ng yaman na parang pambansang budget. Mga trilyon sa mga kontrata ginto na sapat para magretiro. Pero hindi ka kontento. Dahil ang pera ay resulta, hindi layunin. Gusto mo pa. Hindi lang ginto, higit na kontrol, higit na saklaw, higit na mga lugar kung saan ang presensya mo ay napapalitan ang buong balanse. Naglalakad ka ng hindi nagmamadali, nagiiwan ng mga yapak na mabilis buburahin ng hangin. Alam mong sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng arsenal ang grupong iyon. Alam mong sa ibang rehiyon may isang nawawalan ng kapangyarihan ngayon rin. At alam mong balang araw, kakailanganin ka muli. Tahimik ang disyerto, pero hindi natutulog ang iyong isip. Dahil habang may labanan, pagbabago o ambisyon, may laging handang magbayad.
At palagi kang handang magpakita. Tinitingnan mo ang araw nang hindi tumitingin sa ibang direksyon. Diretsong tumatama ang init sa iyong muka hanggang sa biglang mawala ang liwanag. Pinagtakpan ka ng anino ng truck. Patay ang makina at bumukas ang pinto. Sumilip ang iyong pilot na may bahagyang ngiti. Maganda pa bahagi. Sinimula